Hello guys, good afternoon. Si Jerby na naman to sa DIY Anything. Muli, maraming salamat po pala doon sa mga ating patuloy na subscriber, tsaka like and share sa ating mga video. Okay, may discussion mo lang po tayo kasi may nagtanong din sa akin, gaano ba katipid ang inverter? Kumpara sa non-inverter. Nakakatipid ba ako talaga? Yun ang sabi nila. Ngayon po, sa pagkakaalam ko, hindi naman po siya natin masasabing matipid kung mali rin yung pagkakagamit mo sa inverter. Halimbawa po, yung paggamit mo ng inverter is ginamit mo sa tindahan. Halimbawa, refrigerator. Bumili ka ng refrigerator. Do you think ba magiging matipid siya pag ginamit ko sa pang-commercial? Hindi po. Okay. Halimbawa, bumili ako ng aircon. Sir Jerby, bumili ako aircon, inverter. Makakatipid ba ako? Depende po. Yun yung sinasabi nating hindi porkit bumili ka ng inverter, makakatipid ka na. May kanya-kanya po kasing category or paggamit ng appliances. Hindi porkit sinabing inverter yon, nakatipid ka na. Baka kasi mali rin yung paggamit mo, or kaya ikaw yung taong hindi ka naman dating gumagamit ng aircon. Sabihin natin, nung nagka-inverter, nainganyo ka lang bumili kasi ay matipid daw sa kuryente yung inverter. Nainganyo ka lang bumili. O ganun din sa refrigerator. Sabihin na natin, ay magkakaroon ako tindahan, bibili ako inverter type. Diba? Yun yung mga senaryo na ang magiging topic natin ngayon is, talaga bang makakatipid ako sa inverter? So para sa akin, gaya na sabi ko po nga sa inyo, depende sa gamit ng inverter. Unang i-consider natin pag gumamit ka ng inverter, yung lugar. O halimbawa na lang, magsimula tayo sa refrigerator. Ginamit mo yung inverter sa tindahan mo. To be remind po, ang inverter po ay tumatakbo by speed. Pag nag-start siya, para siya sa sasakyan, magsisimula siya sa 1, 2, 3, 4. Meron pang 5 or 6, depende sa design. Pagkatapos, pag nakuha niya yung lamig, bababa siya galing sa 4, 3, 2, 1. Parang ganon. Example lang po yun. Ang non-inverter, pag pinaandar mo, isang speed lang siya. So, kung ang RPM niya is 1,000, 1,000 RPM siya. Hindi siya magbabago hanggat hindi niya nakukuha yung lamig, kundi mamamatay lang siya. Pag bumukas siya, 1,000 RPM pa rin. Pag namatay siya, yung pinatay niya is 1,000 RPM pa din. Kumpara mo dun sa tinatawag nating inverter na pag nakuha niya na yung lamig from 4, halimbawa yung 4 na yun is 1000 RPM, magiging 750 siya, tapos bababa sa 500, bababa sa 250 bago siya mamatay. Pag nag-start siya, magsisimula siya sa 250, 500, 750 at 1000. Isa po sa mga example lang natin yan. So, ngayon, doon pala makikita mo na kaya matipid ang inverter kasi nga by speed siya. Hindi siya kagad full speed or hindi yung pinaka 1000 RPM niya paandarin niya. So, nagbabari siya. Depende sa makukuha niyang lamig sa loob. So, diba? Depende sa makukuha niyang lamig sa loob. So, pag nalamigan siya, mag-a-adjust siya. Diba? Nalamigan na siya. Halimbawa, humingi ka ng negative 20. Baka negative 16 pa lang, nag-a-adjust na yung from 1000 RPM, bababa na siya halimbawa sa 750 RPM, 500 RPM. Pag dumating yung 18, bababa uli siya ng another 250 RPM. Pag nakuha niya yung lamig niya, mamamatay. So, practically, kaya siya matipid kasi by speed. Sino mas mabilis lumamig? Inverter o non-inverter? Non-inverter po. Bakit? Kasi nga, di ba sabi ko nga sa inyo, kung by speed na gumagana ang inverter type, ang mangyayari po sa kanya, yung non-inverter, full speed na kagad na 1000 RPM. So, si non-inverter, umaarang ka na kagad, naglalamig na. Si inverter, nasa 250 pa lang, aakyat lang siya ng 500, 750, hanggang 1,000, depende sa ibibigay na signal ng sensor sa kanya, dun sa nakukuha niyang lamig sa loob. So, mas mabilis lumamig ang non-inverter
kumpara kay inverter. Pero matipid si inverter kesa kay non-inverter kung ganun ang pagbabasihan natin. Pero ang tanong, nakakatipid ka bang talaga? Hindi po natin masasagot. Kasi depende po sa gamit. Bibigyan ko kayo ng example. Meron akong nireading clamp meter para yung kuryente. Gaya nga sabi ko sa'yo, depende sa nakukuhan lamig na inverter bago siya magbago ng kuryente. Diba? Bumababa yung speed niya. So, ibig sabihin, bumababa yung sinusupply niyang kuryente, bababa yung current o yung ampere ng isang refrigerator o ng AC kasi nga, by speed siya, pinabababa niya dahil nakukuha niya na yung lamig sa loob. Ngayon, yung maraming tanong sa inverter ng mga ating mga technician, kapwa technician, at saka mga customer, sinasabi nila, hindi, matipid talaga kahit yung mga salesman pinapaliwanag. Matipid talaga inverter. Totoo naman po, matipid kung tama ang paggamit mo. Lalo na at refrigerator at aircon, depende sa paggamit mo. Mahirap po kasi i-agala, makakatipid daw ng 50%. Nakakasiguro ba sila? Hindi po. Kasi nga, magdidepende tayo sa gamit, sa example. So, bibigyan ko kayo ng example sa clamp meter paano tumatakbo inverter. Kaso, ang gagamitin natin is electric fan. Ayan, electric fan. No? Ayan. Tapos, ito yung clamp meter. So, papakita ko yung speed, paano siya. Kasi, yung electric fan, total yung electric fan ginagamit natin, di ba? Pag mainit, naka full speed tayo, number 3. Pero pag malamig, di ba binababa natin sa 1? Doon tayo nakakatipid. Nasa 1 eh. Pero pag nasa number 3, hindi. So, bibidyohan ko yung clamp meter. Papakita ko po sa inyo. Babaligtarin ko yung camera. Sandali lamang po. Okay guys. Ito na yung sinasabi ko sa inyong ating pan-testing. So, gumamit lang ako ng clamp meter para maintindihan ng ibang tao na ano yung ibig ko sabihin na kung talaga bang makakatipid tayo sa ating air condition kung bibili natin ay inverter. So, ang gagamitin nating sample is electric fan. So, ito ang speed nito, 1, 2, 3. Diba? Gaya ng nasabi ko, simulan muna natin sa pagpaliwanag ng non-inverter. Pag non-inverter kasi, automatic. Ayan. Kasi nyo, ang taas kagad. Diba? Bababa pa yan, magna-normalize. Yun yung non-inverter na pag nag-start siya, mataas kagad yung ampere niya, kaya nasasabi natin mas mahal yung kuryente. Okay? Kumpara mo sa inverter. So, ayan yung normal niya, 0.3 o 4. Sabihin natin, 0.35. Yan yung nangyayari sa kanya. So, pag namatay siya, halimbawa, nakuha niya yung lamig, 0 kagad siya. Diba? Non-inverter po tayo, ha? Pag inon ko uli, diba? Pansin nyo, mataas siya. Tapos, saka siya magno-normalize. Mamaya, pababa ng pababayan, ibig sabihin, nakukuha niya na. Ganun po ang AC o mapa-refrigerator. Mataas siya sa panimula, pero magno-normalize siya kung ano talaga yung kanyang standard. Non-inverter tayo. Kaya masasabi nating mahal talaga kasi, dahil nga sa start-up pa lang, mataas na, saka pa lang siya nag-normalize. So, masasabi natin, mas mabilis talaga lumamig ang non-inverter kasi nga, dyan pala sa ampere natin is, makikita mo na yung difference. Okay? Ngayon, mag-example naman tayo. Pinatay ko. Magsisimula naman tayo sa non-inverter. So, ang gagamitin lang natin is 3 speed dahil ang electric pang hawak ko is 3 speed lang. Pansinin nyo, dahil sabi ko nga sa inyo yung inverter, nagsisimula sa low speed papunta sa high speed. Okay. Pansinin nyo. Diba? 0.2 lang ang start up ng kanyang electric fan. So, ganyan din ang inverter. Magsisimula siya sa mababang ampere. Pag nakukuha niya na yung lamig niya, saka pa lang siya mag-a-adjust. Halimbawa, nakuha niya na yung hinihingi mong lamig, paunti-unti, mag-a-adjust uli siya ng konti. Kung nakita nyo, 0.25. Diba? So, umaakyat na yung speed niya kasi naibibigay na yung lamig. Tapos, halimbawa, nakuha niya uli yung lamig, aakyat uli siya. So, diba? Yun yung nangyayari sa inverter, nag-uma-under siya by speed lamang po. Okay, ayan na yung normal niya kasi ngayon kanina 3.35 din eh. So yan. Tapos pag nakuha niya yung lamig niya, ang advantage ng inverter kumpara mo sa non-inverter, gaya nga halimbawa hiningi mo 0.20, mga 0.16 o 0.18 basta
negative 16, negative 17, 18, hindi eksaktong negative 20. Doon pa lang sa mababa niya, halimbawa kung negative 20 hiningi mo, bababa na siya baka negative 16 pa lang. Mag-a-adjust na siyang mag-isa. Bababa na yung kanyang speed. So, bumababa na rin yung kanyang amperahe. So, bumababa yung konsumo mo sa kuryente. Kasi nga, nag-a-adjust na siya. Ngayon, pag nakuha niya na uli yung lamig at malapit na siyang mag-cut off, hindi pa siya magka-cut off ng diretso. Bababa pa uli siya. Diba? Pansin nyo, bumababa. Yun po yung nangyayari sa inverter. Kaya po natatawag nating matipid siya sa kuryente kasi by speed nga po siya. Yun yung ginagawa niya. Hindi siya nagpo-full speed. Halimbawa, nabuksan mo yung pintuan. Siyempre, nawala yung lamig. So, pag nawala yung lamig, aandar yung sensor niya. Magsesense siya, ay bumaba yung lamig. Kailangan ko magdagdag ng speed. So, magdadagdag siya ng speed. Hindi siya magpo-full speed kagad. Aandar lang uli siya sa mas mataas na speed. Tapos, pag sinabi nung sensor na kulang pa rin yung lamig ko, magpo-full speed na siya. O, ganun lang. So, kaya mo maipapaliwanag yung iba, nahihirapan kasi na ipaliwanag bakit ba matipid na inverter. Yan po yung katotohanan. Umaandar siya sa by speed sa tulong ng sensor, nag-a-adjust sila. Pag nakuha na yung lamig, halimbawa bukas mo yung pinto, nawala yung lamig, so mag-a-adjust yung speed. Ngayon, di ba sa gabi hindi natin binubuksan ng refrigerator. So, yung speed na refrigerator automatically bababa. Tapos saka siya magno-normalize. Okay po. Sandali lamang po Okay guys, naputo lang ako kasi may kinausap ako doon sa mga showroom. Mga lodja tawag doon, showroom. So, may na. So, ngayon, napaliwanag ko na, yun yung sinasabi ko na pagka ang inverter is nakukuha niya yung lamig o yung hinihingi mo lamig, hindi siya mamamatay kagad compare mo sa non-inverter na pag nakuha niya yung lamig, mamamatay siya ng bigla. Hindi siya nag-a-adjust. Compare mo sa inverter, mag-a-adjust siya paunti-unti. Kasi, dahil nga inverter type siya, by speed, a-adjust siya. Pag nakuha niya yung lamig niya, hindi naman diretsang negative 20 hiningi mo, doon pa lang mag-a-adjust siya. Hindi. Negative 16 o negative 18, bababa na siya. Tapos, pag malapit na siya sa negative 20, halimbawa, negative 19 na, bababa pa uli yung speed niya. Ganun ang nangyayari sa inverter type unit. Nag-a-adjust siya sa speed. Okay? So, sana naintindihan nyo base dito sa ating paliwanag lamang sa clamp meter. So, papaliwanag ko pa uli. Sandali lamang po. So, eto na tayo. Yung sinasabing nakakatipid ba kayo sa inverter? Depende po sa gamit. Number one example natin is ang refrigerator. Bago tayo magpunta sa AC. Pumili ka ng refrigerator, ginamit mo sa tindahan. Inverter type. So, mabagal siyang lumamig. Usapan natin alin yung mas mabilis lumamig, inverter o non-inverter? Non-inverter mas mabilis lumamig. Kasi, diretso kagad siya dun sa speed or 1000 RPM. Kung halimbawa, ang inverter kasi mag-a-adjust. So, ginamit mo yung refrigerator na inverter type sa tindahan. Di ba ang sabi ko nga, mag-a-adjust yung temperature niya pag nakukuha niya yung lamig. Or kusa siyang bababa, yung speed niya, pag nararamdaman niya, palamig na siya. Since ang tindahan is, ang refrigerator is laging bukas. Bukas, sara, bukas, sara. Pabili ng soft drinks, so bubuksan mo. Lalabas yung lamig, sasara mo. May bumili uli ng soft drinks, bubuksan mo, sasara mo. So, ang sabi ko nga, hindi po natin masasabing matipid ang inverter kung doon mo siya gagamitin sa pangtindahan. Baka nga bagkus nga, baka mas madali pang masira Para sa akin, yun ang sa tingin ko. Kasi yung speed niya, magpo-full speed siya, di ba? Kung ang full speed niya is 1000 RPM, 1000 RPM siya. Kasi kakabukas mo ng pinto, hindi niya malaman kung ano yung gagawin ng sensor Magpapalamig siya, bababa, biglang nawala yung lamig, tataas yung speed. Di ba? Kaso, dahil nga bukas sara ka, nanatili siya sa iisang speed. Nalito yung sensor ngayon, magbababa ba siya o hindi. Halimbawa, malapit na siya doon sa point na magbababa siya, nabuksan mo yung pinto, hindi siya ngayon bababa. So, hindi ka nakakatipid. Kasi mali yung paggamit mo Mali yung paggamit mo ng inverter kung sa tindahan. Tapos, pag nasiraan ka pa na inverter, mahal ang pyesa. Totoo. Meron na nabibili ngayon sinasabi nila universal PCB sa inverter.
Nagulat ako, 6,000 ba? Ewan ko, 6,000. Ang warranty nun, kaya ka bang bigyan ng 1 year warranty? Di ba hindi? Kasi sa labas lang binili yun, baka nga bigay sa'yo warranty, 1 linggo lang. Kahit ako, bibili ako 6,000, tapos nasira kinabukasan, hindi kita bibigyan warranty. Unless yung tindahan magbibigay ng warranty sa akin. Pero hindi magbibigay ng warranty ang tindahan sa'yo. Yung technician lang magbibigay. Kawawa yung technician pag nagbigay siya ng warranty. So, yun yung sabi ko, parang sa electric pan lang yan. Pag tag-init, naka number 3 tayo. Pag taglamig, di ba naka number 1 lang tayo. So, nakakatipid tayo sa kuryente pag malamig ang panahon. Kasi hindi natin kailangan mag-aircon, hindi natin kailangan mag-electric fan kung maaari. Or number 1 lang, hindi na. Pero pag tag-init, naka-aircon na tayo, naka-electric fan pa tayo. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Sa inverter, nakakatipid ka ba? Para sa akin, depende po. Baka hindi pa. Halimbawa sa aircon. Sabi nila ang aircon na inverter, nakakatipid ako. Maganda pa daw manakbo. So, paano magiging magandang manakbo? Kung yung kwarto mo, 30 square meter, ang binili mo, 0.75 horsepower. Sa palagay mo ba makakatipid kayo? Hindi, kasi andar lang na andar yung compressor mo sa full speed eh. Hindi naman siya bababa. Bakit siya bababa? Diba? Hindi siya bababa kasi nga hindi niya kayang palimigin yung buo mong kwarto. Bagkus na gastusan ka pa. Kasi nga mabagal lumamig ang inverter kumpara mo sa na-inverter. Na-inverter bibigay ka agad ng lamig yung kahit pa paano, matibay pa. Lalo na yung mga mechanical type. Dali lamang. So sana po nalinawagan kayo doon sa paliwanag ko. Na kasi dami nagtatanong sa akin kung gaano daw ba kahit yung kaibigan ko nagtatanong sa akin, gaano nga daw ba katipid ang inverter type. Matipid lamang po ang inverter kung tama ang paggamit mo. Gaya na sabi ko, kung ang bibili mong aircon is ang kwarto mo is 30 square meter tapos ang binili mo 0.75, hindi rin magiging matipid sa kanya. Kasi andar lang siya ng andar. Hindi bababa yung speed niya. Di ba sabi ko sa inyo, yung speed niya nagbabase sa lamig. Kung yung kwarto mo hindi niya kayang palamigin, full speed pa rin siya. So, mas mapapamahal ka pa nga dahil pag nasira inverter, 6,000 ang PCB. Yun yung naririnig ko sa labas. Or sa group page natin o kaya sa ibang group, nakikita ko yung presyo ng mga PCB inverter. Yung compressor pa, di ba? So may warranty naman yung compressor ng 5 years, 10 years. Pero kung may magbibigay sa inyo ng warranty na 3 years nga, sabi ko sa PCB, pwede. Pero gaya nga sabi ko sa inyo, inverter, hindi siya pang matagalan para sa akin. Kasi nga hindi pa siya ganun available sa market. Nakamura ka lang kung tama ang gamit mo. Pero kung hindi rin tama ang gamit mo at lagi rin nakabukas, yung kwarto mo is mas malaki pa dun sa kusina mo. O di ba? Wala din. O malaki pa sa sala mo. Paano niyang palalamigin yun? So, hindi siya mag-a-adjust ng full speed. Kasi yung kuryente na inverter at saka non-inverter, pag naka-full speed sila, almost the same. Depende sa design ng compressor. Yun. Pero kung yung inverter mo is tama ang gamit, tapos tama yung sukat dun sa lugar mo, halimbawa, pwede siya. Kaya nga sabi sa inyo, para electric fan lang yan. Ginamit mo electric fan, pag tag-init, number 3 ka, pag taglamig, number 1 ka. Kakatipid ka. Ganun po ang inverter. Isipin nyo na lang yung electric fan. Diba? O parang sa ilaw, diba? Pag sa umaga, patay ang ilaw. Sa gabi, bukas ang ilaw. So, sa gabi gumagana yung kuryente mo. Ganun na inverter. Hindi niya nakukuha yung lamig, andar lang siya na andar. Pag nakuha niya yung lamig, mag-a-adjust siya pababa ng pababa lang. Kumpara mo doon sa non-inverter na magka-cut off siya automatically pag start niya, malaki. So, almost the same din. Sinasabi lang talaga nilang makakatipid ka up to 50% energy consumption. Totoo. Basta tama po ang gamit mo sa paggamit ng inverter. Kasi kung hindi tama, gaya na sabi sa inyo, sa tindahan mo siya ginamit, yung refrigerator mo, ang ginawa mo naman doon sa refrigerator mo, bukas, sara, paano mag-a-adjust yung speed? Hindi po. So, doon yun sa may nagtatanong kung alin yung mas matipid or mas matibay at saka kung alin yung mas mabilis lumamig. Mas mabilis po lumamig ang non-inverter type kasi naka full speed kagad siya kung tawagin o isa lang yung kanyang RPM. Ang non-inverter ay umaandar sa isang speed. Ang inverter type nag-a-adjust ng speed depende sa nakukuha niya ng lamig. Okay po, sana may natutunan kayo kasi yan lang din ang kaya ko ipaliwanag. Kung may tanong pa kayo is maidadagdag po
i-comment na lang kayo below. Muli, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa aking page, group, at saka sa YouTube. Maraming salamat po at sana may na-share ako kahit konti. Kasi may nagtatanong talaga sa akin na paano ko daw ba i-explain ang gaano katipid ang inverter kasi sinasabi lang nila matipid daw sa kuryente. Kaso hindi naman nasabi ngang matipid, hindi mo naman pinaliwanag kung bakit. At ngayon, kung paano ka ba talaga makakatipid. Kaya wag po kayong umasa na ang inverter ay matipid talaga. Kung mali ang paggamit mo. Kasi, kung araw-araw mong ginagamit ang aircon mo, pwede na nating sabihing matipid. Kasi, kung ikukumpara mo siya talaga sa non-inverter. Pero, yun nga, pag ang kwarto mo is mali at ginamit mo sa tindahan, hindi din. Makatipid ka man siguro, hindi ako maniniwala ng 50%. Talagang ano pa din Kaso pag nasira talaga hindi talaga ako advisable sa inverter. Pakiabangan yung vlog ko naman doon sa comparison ng tatlong unit. PCB inverter type, tapos PCB non-inverter type compressor, at saka mechanical type non-inverter compressor. So, alin yung tatagal in the long run, or alin yung mas matibay, alin yung mas practical, at alin yung kaya nating gawa ng paraan. Doon sa tatlo, ulitin ko, pakiabangan po yung aking vlog doon sa tatlong unit. Explain ko lang naman, hindi naman kailangan na actual na unit na yan. Magkakaroon lang tayo ng comparison. Ulitin po natin, inverter type versus PCB inverter type versus PCB non-inverter type versus mechanical type non-inverter compressor. So lahat sila no pros. I-discuss ko po yun later. Ngayon, ito lang pinag-usapan natin yung ano yung comparison ng inverter at non-inverter, kung bakit ba siya kasi before ang naipaliwanag ko kung practical ba ang inverter, di ba? Naipaliwanag ko, sabi ko, prepared ko pa rin ang inverter. Ngayon, naipaliwanag natin kung matipid ba. Ang sagot ko po, depende. Hindi ko sasabihin hindi kasi talaga matipid siya. Hindi ko sasabihin hindi. Kung nasa tama ang gamit mo. Pero kung sasabihin na natin na talagang matipid siya, hindi po. Depende sa gamit mo at depende sa sitwasyon. Kaya wag po kayo umasa na bakit ang kuryente nyo, kahit naka-inverter kayo, mataas pa din. So, sana tong video to nakatulong sa lahat. Doon sa mga nanonood, pagpasensyahan nyo na po. Kung ano man lang yung naitalakay ko ngayon at kung may comment po kayo, sa baba na lamang po. Sana po meron kayo nakuha idea sa pag-comparison natin. Nakakatipid ka nga ba sa inverter? Yun na lang ang gagawin natin title sa ating YouTube. Thank you guys. Sana po mag-ingat po tayo sa COVID, lalo na sa atin sa Pinas. Dito rin naman po sa amin sa Africa, Australia, dumadami na rin yung kaso, kaya nagkaroon na naman sila ng panibagong health protocol. Sarado nga ang palengke dito ng 4 na araw sa loob ng 1 linggo, pero yung mga supermarket okay, bukas, pero yung mga beach, mga restaurant, disco, lahat sarado na rin. Thank you guys, mag-iingat tayo sa COVID at sana po mapagpalain tayong lahat. Thank you guys sa lahat ng subscriber, like and share, pati sa page and group, pa-subscribe na rin po. Salamat po. Thank you.